Hello guys, Papa Hype is here. Guys, napanood ba niyo ba yung video ni Nanay? Yung trending ngayon sa TikTok? Grabe, damang-dama niyo yung mga sinasabi niya. Damang-dama mo yung paghihirap ng mga sambayan ng Pilipino ngayon. Paghihirap ng Pilipinas ngayon. Tsaka yung binigay niyong tiwala kay President Marcos na nasayang lang. Panoorin natin itong video ni Nanay. Tara. I'm from Cainta. I'm Ilocano. But I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Kahit wala si congressman, sabi ko, alam ko na yun. At ang kanino, sino pumirma ng GAA, BICAM, May Blanco? Si Marcos, bangad, tatandaan ninyo. Si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya ako lalahok, inflation, ang talong 200, ang galunggong 400, yung 1,000 mo wala nang mabibili. Isa pa lang yun na malengke ko. Isa pa lang yun. Tapos, gustong kanya si Marcos, bangag, maglalakaw ka, Marcos. Abay kastang ka. Hindi kita gusto. Binoto kita dahil kay Sara noon. Uniteam. Kung walang Uniteam, di kita iboboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo. Puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh. Kinumpanya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sara, o nasaan na si Sara, tinarador mo! So ayun guys, kita nyo naman. Grabe yung yung mga sinabi ni Nanay, di ba? Sobrang nakaka-touch na alam mo talaga na pinagkatiwalaan niya talaga ang ating Pangulo. Dahil kay Sara Duterte. Actually, kahit ako din naman, binoto ko si President Marcos dahil kay Sara Duterte. So, akala ko mapagpapatuloy nila yung mga nasimula ni Tatay Digong. Akala ko magiging maayos yung pamamalakad sa Pilipinas. Pero ngayon, grabe. Grabe yung hirap na dinaranas ngayon ng Pilipinas. Biruin nyo, yung mga kalamidad, wala man lang nagiging aksyon yung gobyerno. Lagi sila para sila nagbubulag-bulagan sa paghihirap na dinaranas ng mga Pilipino ngayon. Hindi ko alam kung ito bang rally na nangyayari ngayon sa Pilipinas is makakatulong para naman matauhan kung sino yung mga nasa gobyerno ngayon, na sana naman tingnan natin yung kahirapan. Sana naman matulungan natin yung sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga kabataan. Tapos yung mga bilihin, sobrang taas na ng mga bilihin sa Pilipinas. Tama si Nanay, 1,000 mo. Ano na lang mabibili ng 1,000 mo compare dati? Di ba? Kumbaga, sa 1,000 mo, isang maghapon lang, ulam. Pero parang kailan lang, 200 may ulam ka na, tapos hanggang hapunan mo na, parang ganun. Let's say, tumataas naman talaga yung mga bilihin, pero grabe naman yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Parang, ang hirap ng kumita ng pera, yung sahod, hindi tumataas, pero yung mga bilihin, di ba? Yung mga bilihin, sobrang taas na ngayon ng mga bilihin. Ay, Nay, kasama mo kami lumalaban. Sana matauhan talaga ang gobyerno natin sa mga nangyayari sa Pilipinas.